Hindi aksidente ang pagkamatay ng lolo mo. Pinatay siya dahil sa'yo, hindi dahil sa utang. Kaya putol ang isang binti ko. Pinutol siya dahil sa'yo. Lahat ng nangyari dahil sa'yo kaya umalis ka na. Lumayo ka na? Bakit ako? Anong kinalaman ko? Muli siyang nagpumilit umupo sa wheelchair kaya tinulungan ko siya. Lahat may kinalaman sa'yo. Kaya isa lang babala ko kapag umalis ka na. Huwag kang magtitiwala kahit kanino. Huwag mong sayangin ang binting na putol ko kaya huwag nang matigas ang ulo mo. Umalis ka na. Mahinahon ang boses nito pero nandoon ang otoridad. Napatitig ako sa kanya. Yung ama na nakilala ko dati, hindi ko makita sa kanya. Yung iresponsable, sugarol at magiinom na amang kilalakan ko, parang biglang naging ibang tao. Mas lalong dumarami ang tanong sa isip ko dahil sa mga sinasabi niya. Ako ang dahilan ng lahat, pero wala akong kinalaman sa nangyari sa kanya. Isa lang nasisiguro ko ngayon, mali ang chismis na nasagap ko. Hindi dahil sa utang kaya pinutol ang binti ng ama ko. May iba pang dahilan pero halatang wala siyang balak sabihin sa akin. Tandaan mo, wag na wag ka na ulit tatawag pa sa amin ang magpapadala ng pera. Sa pag-alis mo, kalimutan mo na rin kami. Alam niyong hindi ko yun magagawa, tanggi ko. Gawin mo, dahil kung nahihirapan ka, mas nahihirapan kami. Hindi ba dapat galit ka sa akin? Pinabayaan kita, sinaktan at kahit kailan hindi ako naging mabuting ama sa'yo. Kaya gumanti ka ngayon, pabayaan mo na rin kami. Sigaw ni tatay. Kita ko ang mga litid sa leeg at sentido niya na lumalabas dahil sa lakas ng pagsigaw niya na para bang ubos na ang pasensya sa akin. Alam niyong wala akong pakialam. Putol niya sa sasabihin ko. Dapat bago magtanghali nakaalis ka na? Anito at pinihid ang wheelchair para tumalikod sa akin. Saka naman pumasok si nanay. Hinila na niya ako palabas. Akala ko aaluin niya ako pero napatanga na lang ako sa kanya na makita ko ang maleta ko. Nasa may sala na. Sige na Max, umalis ka na. Inihanda ko ng maleta mo. Kinuha na ng kapatid mo ang mga pasalubong mo. Hindi ka na sana nag-abala pa? Nay, pati ba naman kayo? Sinapo niya ang magkabilang pisngi ko. Max, mahal na mahal ka ni nanay. Lagi mong tatandaan kahit anong mangyari. Ikaw ang panganay ko at hindi magbabago yon. Pero may mga bagay na hindi natin pwedeng ipilit. Gusto ko man na manatili ka rito. Mas mabuti kung lalayo ka. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Sige na, umalis ka na. Pakiusap ni nanay at tinila ko palabas ng bahay kasama ang maleta ko. Napapitag pa ako na malakas niyang isarang pinto nang makalabas na ako. Napatanga ako sa pintong nakasara at walang buhay na kinuhang maleta ko. Pinagtatabuyan pa talaga ako ng pamilya ko. Yung plano ko magtatagal mukhang hindi na matutuloy. Huminga ako ng malalim bago ko humakbang palayo. Napapatingin pa sa akin ang ibang kapitbahay namin. Siguro nagtataka sila kung bakit aalis na ako, gayon kadarating ko lang kahapon. Hindi ko na lang sila pinansin habang mabigat ang dibdib ko sa bawat hakbang ko papalayo. Max, ikaw na ba yan? Malaki ang ngiting bati sa akin ni Aling Maring nang makasalubong ko siya. Siya yung matandang pinuntahan ni Warren dati dito noon. Tumango ko sa kanya pero di ko magawang ngumiti dahil mabigat pa rin ang dibdib ko. Kamusta ka na? Sabi ni Warren nakita na raw kayo. Naku ang batang yun. Nalaman lang na wala ka na rito, hindi na rin pumapa rito. Habang nakatingin ako kay Aling Maring ay naalala ko. Ano nga bang tunay na dahilan? Bakit napadpad sa lugar namin si Warren dati? Nung unang dating niya may 2 buwan siya rito noon. Sabi nagbabakasyon lang pero bakit dito pa? Hindi ko alam na dumating ka. Aalis ka na ba agad? Nagtatakang tanong pa nito. Bakit nga po ba napadpad si Warren dito dati? Wala na dapat akong pakialam. May problema ako sa pamilya pero naku-curious din ako. Personal ang dahilan. Nawalan kasi siya ng anak kaya't naisip niyang magbakasyon sa lugar na walang nakakakilala sa kanya. Mabuti nga nagustuhan niya rito sa atin kahit di siya sanay sa hirap. Pagkukwento nito. Ganun po ba? Walang siglang tugon ko.
Alam ko nang muntik na magkaanak si Warren. Iba lang pakiramdam kapag narinig ko yon mula sa ibang tao. May kurot sa puso ko. Aalis ka na ba talaga? Muling tanong niya. Opo, sige po, mauna na po ako. Paalam ko sa kanya at nilampasan ko siya. Hindi ko alam kung saan ako pupunta ngayon. Siguro babalik na lang ako na Maynila. Pero sa pagbalik ko, sisiguraduhin ko. Hindi na mawawalan na ako ng pakialam kay Warren. Sarili ko ngang pamilya, pinagtabuyan ako eh. Maaaring yun din ang maging ending ko kay Warren, lalo na't may Amira sa buhay niya. Nakakasawang magmakaawa ng pagmamahal mula sa pamilya ko at sa isang lalaki na gawang makapasok sa buhay ko. Mula ngayon, ako na lang talagang mag-isa. Napahinto ako na may humintong sasakyan sa tapat ko at bumaba mula doon sa Joseph. Saan ka pupunta? Aalis ka na ulit? Kakarating mo lang kahapon ah. Nagtatakang tanong nito bago tumingin sa maletang dala ko. Sabay kaming napatingin ni Joseph na may isang sasakyan ang huminto rin sa likod ng kotse niya. Kumunot ang noo ko na makita ko si Warren. Anong ginagawa niya rito? Mabilis siyang lumapit sa amin ni Joseph at takbang hahawakan niya ako sa braso, pero mabilis akong umiwas sa kanya. Max, I'm sorry. Hindi kita naihatid. Babalik ka na rin ba ng Maynila? Ako na maghahatid sa'yo. Anito at masamang tumingin kay Joseph. Sumama ang tingin ko sa kanya. Naalala ko ang babaeng sumagot ng cellphone niya at ang sinabi ni Aling Maring. Idagdag pa ang ginawa ni Madam sa akin kaya hindi ako sasama sa kanya. Mommy, let's go! Sabay-sabay kaming napatingin kay Amanda na nakasilip na ngayon sa bintana mula sa backseat ng sasakyan ng ama nito. Mommy? Salubong ang kilay na saan ni Warren. Pero di ko siya pinansin at hinila ko si Joseph patungo sa sasakyan niya. Mabilis akong sumakay sa backseat. Hinayaan si Joseph na maglagay sa likod ng kotse ng maleta ko. Mommy, umiiyak po ba kayo? Tanong ni Amanda sa akin at dinampian na malit na palad niya ang mata ko. Siguro namumula ang mga mata ko dahil sa ginawang pag-iyak ko kanina, pero ayoko mag-alala pa siya sa akin. Hindi. Umiling ako at gumiti ng pilit sa kanya. Let me hug you, ani Amanda at niyakap niya ako. Warren's POV. Who are you? Ngumisi sa akin ang lalaking tinanong ko matapos niyang ilagay sa likod ng sasakyan niya ang maleta ni Max. Her future husband? Mayabang na sagot nito. Dream on, asar na sagot ko. I knew him. Ilang beses ko na siyang nakita dati kahit hindi kami nagkakausap noon. May mga events dati na pumupunta ako at nandun din siya, kaya kilala ko siya, kahit di kami nag-usap kahit minsan. Kinuwelyuhan ko siya, tinayaan ng suntok, pero hindi man lamang ito umiwas. Punch me, so that Max will hate you more. She's obviously avoiding you. It's a hint that she doesn't like you, so stop chasing her. I can take care of her, just focus your time with Amira. Anito, kaya ibinaba ko ang kamao ko at binitawan siya. Mabilis naman tong tumalikod. Masama ang tinging sinundan ko ang papaalis ng sasakyan. Maayos pa naman kami ni Max nung huling beses na nagkausap kami sa apartment niya. Pero ngayon galit na naman siya sa akin. Sinundan ko pa siya dito kahit pinipigilan ako ni Amira. Pero makikita ko lang siya na may kasamang ibang lalaki. Hindi talaga nauubusan ng mga umaaligid sa kanya. Bukas pa sanang alis ko papuntang Spain pero ngayon mukhang mas talong hindi ako makakaalis. Kailangan makausap ko si Max. Handa na ako ipaliwanag sa kanya ang tungkol kay Amira. Hindi ako papayag na maagaw siya ng iba. Ngayong wala pang malay si Winston, mas kailangan ko siyang bantayan. Max POV. Mabilis akong humiga sa kama ko dito sa apartment nang makarating ako. Gusto pa niya ako ihatid hanggang sa Maynila pero giniit ko na sa bus terminal na lang ako ihatid. Alam kong nagbabakasyon sila kaya ayoko na masira ang plano nilang dalawa ng dahil sa akin. Nakatitig ako sa kisame. Parang wala akong buhay ngayon. Gusto kong maiyak pero wala nang luhang lumalabas sa mga mata ko. Akala ko sa pag-uwi ko, magkakaayos na kami ni tatay, pero mas malala pa palang nangyari. Mahal nila ako, sabi ni nanay, pero ayaw na nila akong makita. Sinisisi ako ni tatay sa nangyari sa kanya, pero ayaw niya sabihin sa akin kung anong totoong nangyari.
Hindi ko maintindihan kung paanong ako ang may kasalanan. Gayong kung hindi pa ako umuwi, hindi ko malalaman na naputulan pala siya ng binti. Napatingin ako sa cellphone na nasa gilid ko nang tumunog iyon. Si Warren na nakita kong tumatawag kaya hindi ko yun pinansin. Kailangan ko ring maging matigas sa desisyon ko na iwan siya. Ayoko ng gulo. Wala pa nga kaming relasyon pero may mga tao na nagbabanta sa akin. Paano pa kaya kung hinayaan ko ang sarili kong mahalin siya? Baka doble ang pagkawasa ko. Ngayon pa nga lang hindi ko na alam paano ko i-absorb ang lahat. Sumasakit na ang ulo ko sa pag-iisip. Pinikit ko na lang ang mata ko. Bukas ko na lang iisipin kung ano ang mangyayari. Bahala na. Sa ngayon, gusto ko munang ipahinga ang isip at katawan ko. Di ko na malaya na nakatulog na ako. Nagising lang ako na marinig kong may kumakatok sa pinto. Naantok na pinilit kong magmulat ng mga mata pero di agad ako bumangon. Pagkos niyakap ko na mahigpit ang isang unan, ngunit makulit ang nasa labas at parang gustong sirain ang pinto ko kaya asar na bumangon ako. Si Suzy ba yon? Di ko alam kung gaano katagal na ako natutulog basta ang alam ko, hating gabi na. 7:00 na ng gabi na makarating ako kanina. Wala pa nga akong kain mula kaninang umaga kaya kumukulo na rin ang tiyan ko. Medyo pikit na ang mga mata ko dahil inaantok pa talaga ako. Nakasimangot na binuksan ko ang pinto at nang makita ko kung sino nasa labas, muli ko yung sinara pero mabilis niyang inaiharang kanyang mga paa. Max? Binitiwan ko ang pinto at namewa ang isang kamay ko. Anong ginagawa mo dito? Alam mo ba kung anong oras na? Nakakabulahaw ka, umalis ka na. Mataray na pagtataboy ko sa kanya. Akala ko hindi na siya susulpot, dahil iniwasan ko na nga siya kaninang umaga pero eto na naman siya. Ugali na talaga niyang guluhin ako. Kahit nasabihin ko sa iyong nasa akin to? Nanlaki ang mga mata ko nang itaas niyang isang kamay at may kwintas na biglang nalaglag. Nakasabit yon sa isang daliri niya. Biglang nawala ang antok ko na makita ko ang kwintas ko. Aagawin ko sana sa kanya ang kwintas pero agad niyang iniwas yun sa akin at nilagay sa likod niya ang kamay. Ibigay mo yan sa akin. Akin yan. Paano mo yan nakuha? Yon ang kwintas na ibinigay sa akin ni Lolo. Sa sobrang dami kong iniisip, hindi ko na malayan na iwala ko na pala. Mabuti na lang nakuha niya pero ayaw naman niyang ibigay sa akin. Ibibigay ko to sa'yo kung kakausapin mo ko. Anito tuluyan ng pumasok kahit di ko naman siya pinapapasok. Magkaharap kaming dalawa sa may pintuan. Kakausapin ko siya ngayon pero ito na ang huli. Kung dati nagagawa ko pa rin siyang patawarin kahit nagagalit ako sa kanya, pero ngayon hindi na. Nilahad ko ang kamay ko at tiningnan siya na masama, kaya napilitan tong ibigay sa akin ang kwintas. Max, we need to talk. I need to say something about... Kung ano man ang sasabihin mo, wala akong pakialam. Putol ko agad sa sasabihin niya. Naratiling walang ekspresyon ng mukha ko. Paulit-ulit lang siyang hihingi ng sorry tapos uulitin naman niya. Nakakasawa. Ilang beses na ako nakiusap sa'yo na huwag ka nang pumarito. Pero makulit ka. Sana ito ng last? Naguguluhang saan nito. Itinulak mo na naman ako palayo. Why? Ano na naman ba ang nagawa kong mali? Dahil umalis akong bigla? May emergency lang pero bumalik din ako. Kaso wala ka na kaya nga sinundan kita. Paliwanag nito. Wala kang ginawang masama? Ani ko kahit gusto ko siyang awayin. Pa-fall siya. Magaling magsalita pero kulang naman sa gawa. Ayaw na lang kitang maging kaibigan. Kaibigan? After you let me kiss you? Di makapaniwalang saan nito habang naguguluhang nakatingin sa akin. Bahagyang nakakunot ang noon niya. Hinayaan kitang halikan ako dahil gusto kong malaman kung kaya mong buhayin ang katawang lupa ko pero hindi pala. Wala pa ring epekto sa akin ang lahat. Nandidiri pa nga ako pagkatapos eh. Pagsinungaling ko sa kanya. Nanatiling tuwid ang tingin ko habang nakatingin sa mata niya. Kung magsisimula akong muli gaya ng gusto ng ama ko, isa sa dapat kong putulin ay ang ugnayan ko kay Warren. Okay na ako mag-isa. Susubukan kong mabuhay ng ako lang, walang pamilya at walang Warren na laging nandyan para kulitin ako. You're lying. I saw how you reacted. How your body reacted to my kisses. Giit nito sa akin habang tumataas na rin ang boses. You even kissed me back, Max. Kasi nga, sinusubukan ko lang malaman kung anong pakiramdam na...
You always kiss me back. Eh dahil tinuturuan mo ko, ayoko naman ipamukha sa'yo na hindi ka magaling humalik dahil baka mabasag ko pa yung ego mo. Patuloy na pagsasinungaling ko. Tama na sa walang kwentang usapan, Warren. Ito na ang huling pakiusap ko sa'yo. Ayaw na kitang makita pa kaya huwag ka nang pupunta dito. Kapag nalaman ni Madam na nagparito siya, alam kong ako na naman ang aawayin ng matandang yon. Why? Bakit ganito tayo palagi? Magiging okay tapos bigla mo ko ipagtatabuyan. Max, alam mong gusto kita. Gustong gusto kita. Hindi kita gusto. Dati ayokong paniwalaan ang salitang yon na gusto niya ako. Pero nang unti-unti na akong naniniwala, saka naman ako sinampal ng katotohanan na hindi kami pwede. Kahit totoong gusto niya ako, magkaibang mundo kaming dalawa. Idagdag pa na may Amira sa buhay niya kaya mas nahihirapan akong paniwalaan ang sinasabi niya ngayon. Eh sino palang gusto mo? Yung lalaki mong kasama kanina? His kid even called you mommy. Paano mo siya nakilala? I always keep my eyes on you. Tumaas ang isang sulok ng labi ko. Dati ang cute niya. Kapag nagsiselos siya pero ngayon, nabubisit ako sa kanya. Wala akong pakailam kahit sino magustuhan ko. Alam mo ba kung bakit ayaw kita maging kaibigan? Kasi masyado kang pakialamero, mayapang, feeling gwapo tigit sa lahat, sinungaling ka. Kaya umalis ka na, Warren. Hating gabi na nakakaabala ka kung hindi mo alam. Pagtataboy ko sa kanya. Gusto kong matawa. Kaninang umaga ako lang ang pinagtataboy ni tatay. Ngayon ako naman ang may tinataboy. Gusto ko ng tahimik na buhay at si Warren gulo lang ang dala niya sa buhay ko. Kaya ayoko nang maging malapit sa kanya. Isa pa, kailangan ko nang mag-move on. Tumigas ang panga nito habang nakatingin sa mata ko. Di naman ako nagbaba ng tingin. Dati kapag pinagtatabuyan ko siya, konting sorry niya nagiging okay na kami. Pero hindi na ngayon. Seryoso na talaga ako, lalo na't pinagbantan ako ni Madam Lauren. Galit ka lang. Alam ko galit ka lang kaya mo nasasabi mga bagay na yan. Oo, galit ako kaya pwede ba? Respetuhin mong desisyon ko. Sabi mo gusto mo ko pero kahit kailan, hindi mo man lang iginalang desisyon ko. Lagi mong pinagpipilitan ang gusto mo. Bumalik ka na lang sa ex mo dahil wala kang aasahan sa akin. Hindi kita magugustuhan kahit kailan. Ex. So you're mad about it. Napangiti ito sa kabila ng lahat na para bang may narealize. Sorry kung nagsinungaling ako tungkol sa kanya. Hindi ko alam paano mo nalaman pero nagsiselos ka ba kaya tinutulak mo ako palayo? Max, wala na kami. Ikaw ang gusto ko ngayon. Hayaan mo ako magpaliwanag. Paliwanag? Para ano? Para utuin ulit ako? Bakit ako magsiselos? Gaano ba kalaki ang bilig mo sa sarili mo, ha? Pabalang kong sagot. Nagsiselos. Hindi ako nagsiselos. Galit ako na nagsisinungaling siya sa akin at kahit sinasabi niya na ako ang gusto niya, mas priority pa rin niya ang babaeng yon. Kung hindi ka nagsiselos, pues nagsiselos ako. Nagsiselos akong napakadali nilang nakakalapit sa'yo pero ako, palagi mo akong pinagtatabuyan. Max, kahit konti, wala ba talagang pag-asa? Yung lahat ng ginawa natin, wala lang ba talaga sa'yo yon? Kasi mababaliw na ako kakaisip. Ano pa bang kulang at hindi ko nagawa para hindi mo ako magustuhan? Frustrated na tanong niya sa akin. Kita kong pagod sa mukha niya pero pagod na rin ako. Ngumiti ako sa kanya. Pinilit kong ipakita sa kanya ang pinakamatamis ng ngiti ko. Hindi. Kahit ikaw ang huling lalaki sa mundo, hindi kita magugustuhan. Natigalgal to sinabi ko, pero mabilis din niya akong hinawakan sa magkabilang braso, sinubukang halikan pero umiwas ako ng pilit, at pilit siyang tinulak papalayo sa akin. Nahawakan niya ang pangako, pinilit akong halikan pero nanatiling tikom ang labi ko. Ramdam ko ang dahas ni Warren. Galit siya. Maaaring di niya tanggap na ayoko sa kanya, pero buo ang desisyon ko ngayong putulin ang anumang ugnayan naming dalawa. Hindi ko mapigilang maiyak. Siya ang unang lalaking nakapasok sa buhay ko. Siya rin ang unang kabiguan ko. Sana pala nagsiga-sigaan na lang ako. Hindi sana ako nasasaktan ngayon. Huminto siya sa pilit na paghalik sa akin na makita niyang umiiyak ako. Nagsisising tumingin siya sa akin at mabilis akong niyakap para aluin. I'm sorry. Bulong niya habang hinahaplos ang buhok ko. Umalis ka na. Pakiusap ko. Layuan mo na ako.
Kumala siya sa pagkakayakap at hinawakan ng magkabilang pisngi ko. Pinahid ang luha ko. Max, hilingin mo ng lahat, ibibigay ko pero wag ang layuan ka. Nahihirapang saan ito sa akin. Tinulak ko siya palayo at mabilis akong lumuhod sa harap niya. Tumingala sa kanya. Nagbabarang lalamunan ko at sumisikip ang dibdib. Pinipigilan kong maiyak. Max, sambit niya sa pangalan ko. Please, Warren. Nagmamakaawa ko sa'yo. Huwag ka na magpapakita pa sa akin kahit kailan. Hindi kita gusto, ayoko sa'yo, kaya huwag mo na akong pahirapan pa. Nakita kong tumikom ang mga kamao niya. Umigting ang panga habang matalim na nakatingin sa akin. Okay, kung yan ang gusto mo. Malamig na saan nito at mabilis lumabas sa apartment ko. Napasalampak ako sa sahig, napahagulhol habang yakap ang tuhod ko. Gusto ko siyang habulin para bawiin ang sinabi ko pero wala na. Wala na. Wala na akong pamilya. Wala na rin ang lalaking nandyan palagi para sa akin. Totoo man o hindi ang nararamdaman niya, naging mabuting kaibigan si Warren pero hindi na pwede. Dahil may mga taong ayaw na maging malapit kaming dalawa. Nanlalambot ang tuhod na tumayo ako. Biglang nawalan ng lakas. Marahas na pinahid ang luha ko at pilit ng ngumiti. Kaya mo to, Max. Pagpapalakas ko sa loob ko. Wala naman akong choice kundi kayanin lahat. Sanay naman akong kinakaya ko lahat mag-isa. Ang pagkakaiba lang, wala nang Warren na biglang susulpot. Napatingin ako sa kwintas na hawak ko. Hindi to pwedeng mawala. Mabuti na lang sinaunin ni Warren. Huminga ako ng malalim bago nagtungo sa kusina na parang walang nangyari. Parang nagdudugo ang puso ko pero kumakalam din na sikmura ko. Ayoko nang umiyak. At least ngayon, sarili ko na lang iisipin ko. Magpapanggap akong okay ng lahat at parang walang nangyari. Mula bukas, me, myself, and I na lang talaga.